Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-15 linggo ng taon at ito'y mapakinggan natin kung paano ipinadala ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo silang dala-dalawa at binigyan ng kapangyarihan sa maruruming espiritu. Ipinagutos niya sa kanila na huwag silang magdala ng anuman sa paglalakbay, kundi isang tungkod lamang, walang tinapay, walang supot, walang salapi sa pamigkis. Ngunit makapagdadalo sila ng mga pangyapak at huwag magsusuot ng 2 mahabang paro. At ipinagbili niya sa kanila, saan mang bahay kayo pumasok, ay doon kayo manirahan hanggang sa inyong pag-alis. At saan mang dako hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, umalis kayo roon at pagpagin ang alikabok sa inyong mga paa bilang pagsaksi laban sa kanila. Sila ay nagsiyaon at nangaral upang akiting magsisi ang mga tao, nagpalaya sa maraming demonyo at nagpagaling ng mga may sakit sa pamagitan ng pagpapahid ng langis. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, mahigit ng 2,000 taon, 2,025 years na, nang isugo ng ating Panginoon ang kanyang 12 alagad, dala-dalawa, upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ngayon, doon sa pagsimula ng 12 yon, ngayong panahon ito, ay mayroong 2,000.4 billion na mga Kristiyano na ang ibig sabihin, nakarating sa kanila ang pangaral ng mga alagad noong una. Sa 2.4 billions na mga Kristiyano, 1.39 nito ay mga Katoliko. At kung tayo mga Pilipino sinasabi natin na tayo ay ang bansang Katoliko lamang sa Asia, mayroon tayong 86 million na mga Katoliko sa ating bansa. Subalit huwag nating isipin na tayo napakagaling na dahil tayo ay mayroong 86 million na mga Katoliko. Dapat nating alalahanin na tayo ay pangatlo lamang sa buong mundo ng pinakamaraming mga Katoliko. Nagsimula sa 12 mga alagad, isinugong dala-dalawa. Subalit, lumaki na ng lumaki ang lahat ng numero ng naniniwala, nakatanggap ng pangalan ng ating Panginoon, nakatanggap ng aral ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, yung pagsimula ng ating Panginoon na yon, ng pagbabala sa 12, maaaring isipin natin na kung ngayon gagawin yon, dahil ang misyon ay napakalawak buong mundo, ito'y napakalaki. Maraming mga kailangan na dapat nating isaalang-alang. Subalit sa ating Panginoon, ang isinaalang-alang niya ay yung 12 alagad na yon. Kung sa ngayon, ang una nating titignan, ano ba yung mga qualifications ng mga tao
na dapat kong ipadala sa buong mundo. Subalit sa ating Panginoon, mga simpleng tao ang kanyang pinili. Sila ay mga mangingisda. Yung isa ay tax collector. At kung titingnan natin, ito ba ay sapat na? Pero kung titingnan din natin ang pag-iisip ng ating Panginoon, ang kinakailangan lamang ay yung mga bagay na napakahalaga sa misyong ito. Kaya dito sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ipinakita ng ating Panginoon at isinasabi sa ating lahat yung mga kailangan ng pagiging alagad. Una sa lahat sa Banal na Ebanghelyo, tinawag niya yung 12. Ang ibig sabihin ng pagtawag ay dapat nagkakaisa itong 12 ito. Ito ay dapat na nakikita na may relasyon sa bawat isa, na walang inggitan, walang intrigahan, kundi nagkakaroon ng pagkakaisa para sa misyong ito. Sa ating mga trabaho, sa inyong mga kumpanya kung saan kayo nagtatrabaho, bago magsimula o malimit na ginagawa, paulit na ulit na ginagawa, nagkakaroon ng workshop, nagkakaroon ng planning, nagkakaroon ng team building upang ang lahat ng nagtatrabaho sa kumpanyang yon ay magkaisa. Nalalaman nila ang dapat nilang malaman at gagawin sa kanilang mga responsibilidad na mga posisyon. Sa ating Panginoon ay ganun din ang kanyang ginawa. Na magsisimula na siya, tinawag niya muna si Pedro, at dito ay tinanong niya 3 ulit kung mahal siya ni Pedro. At ang sagot ni Pedro ay tamang-tama, minamahal niya ang ating Panginoon. At dito nakita ng ating Panginoon yung loyalty na yun sa Kanya, na kailangan sa Kanyang misyon na ipahayag ang mabuting balita. At pagkatapos tinanong niya ang mga alagad, sino ako sa palagay ng mga tao? At ang sagot ni Pedro na siyang spokesman ng 12 alagad, ang sabi ng iba ay, ikaw ay isang propeta. Pero ang tanong ng ating Panginoong direkta sa kanila, sino ako sa palagay ninyo? At ang sagot ni Pedro at ng mga alagad, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, ito'y sapat na sa ating Panginoon. Sapat na sapagkat sinabi niya pagkatapos ng katugunan yon, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Naroon ang loyalty, naroon ang kaalaman tungkol sa Kanya, at yun ang sapat na upang magsimula silang ipahayag ang mabuting balita, ang aral ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, bakit sa mga simbahan ngayon nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ang mga iba't ibang grupo sa simbahan? Sapagkat yung iba sa kanila ay hindi nila tunay na kilala ang ating Panginoon. Yung buhay ng ating Panginoon ay hindi nila sinasabuhay. At yung loyalty nila sa ating Panginoon sa simbahan ay nawawala. At ang ipinapalit na nila ay yung kanilang sarili. Kung hindi nila alam yung tunay na aral ng ating Panginoon, ang ipapahayag nila ay ang kanyang sarili. At dito nagkakasimula ang inggitan, ang intrigahan at pagkakawatak-watak ng grupo. Ang ibinigay na misyon ng ating Panginoon ay napakalaking pananagutan. At dahil dito, ibinigay niya yung guarantee sa kanila na siya lagi ay tutulong sa kanila. Ibibigay yung mga pangangailangan. Sinasabi nga sa Gospel ni St. Matthew, chapter 6, verse 31, huwag niyong isipin kung saan kayo kukuha ng pagkain, ng inumin, ng inyong isusuot o saan kayo titira. Sapagkat hindi kayo mga pagano. Yung mga pagano ay nagtatanong ng ganito sapagkat wala silang aasahang Diyos. Subalit kayo iba kayo. Kayo ay mga alagad ko. Kayo ay naniniwala sa akin. At dahil dito,
ako ang magbibigay ng pangangailangan ninyo. Kung kailangan ninyo ng pagkain, kailangan nyo ng inumin, kailangan nyo ng matitirhan, ibibigay ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi niya, hindi pa ninyo sinasabi, subalit alam na ng aking Ama sa kalangitan ang inyong pangangailangan at ito ay ibibigay niya sa inyo. Ang pangangailangan lamang natin ay magtiwala tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat yung pagtitiwalang yun ay kailangan. Sapagkat maraming mga pagsubok na maaaring daanan, maraming sakit na mapagdadaanan, maraming pagtuligsa kayong mapapakinig. Subalit kung kayo magtitiwala sa ating Panginoon, sa wakas ay ibibigay din sa inyo ang tunay na kaalaman, ang tunay na lakas, ang tunay na kaginhawahan upang magampanan ninyo ang misyong ito. Sinasabi ng ating Panginoon na siya magbibigay ng kapangyarihan sa kanila upang magampanan nila ang kanilang misyon. Kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis. Ganon din bibigyan sila ng kaalaman upang sa ganon magampanan nila yung pangangaral at may bigay nila yung aral na nais ng ating Panginoon na ibahagi sa lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, sa kapanahunan natin, tayo ngayon ang mga alagad ng ating Panginoon. Anuman tayo, sino man tayo, nasaan man tayo, tayo ngayon ang sinasabihan ng ating Panginoon. Tayo ngayon ang sinasabihan niyang lumaganap kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo ang lahat ng tao. At huwag tayong matatakot sapagkat ang lahat ng ibinigay niya sa kanyang mga alagad, kapangyarihan, tulong, lahat ay ibibigay niya rin sa atin. Katulad ng sinasabi ni Propeta Jeremias, nang siya magsisimula pa, hindi ko kayang magpahayag ng magandang balita sapagkat wala akong kaalaman. Subalit ipinangako ng ating Panginoon ang kaalaman sa Kanya, kaya't nagawa niyang ipahayag ang mabuting balita sa ating Panginoon. Kahit sana minamahal ko mga kapatid, huwag tayong matakot. Ang ating Panginoon ay laging nasa atin at siyang magbibigay ng protection sa atin. Totoo nga sinasabi niya na kayo ay sinusugo ko na parang makatupa sa gitna ng mga lubo. Subalit naroon ang ibibigay niyang protection sa atin. Proteksyon na hindi tayo mapapahamak. At kung tayo man ay mapahamak, naroon pa rin ang gantimpalang ibibigay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, noon ay 12 lamang. Tayo ay napakarami na isinusugo ng ating Panginoon. Sana makinig lagi tayo at tayo ay makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat patuloy pa rin niyang sinasabi, humayo kayo sa lahat ng bansa, dala-dalawa, upang sa gayon, ipamalita ninyo ang mabuting aral ng ating Panginoon. At tandaan ninyo, huwag kayong matakot. Ako ay laging sumasa inyo hanggang sa wakas ng mundo. Para dito sa Sydney ay mayroon pa rin akong announcement after ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tayong lahat ay mga alagad ng ating Panginoon. Tayong lahat ay may isang misyon. Ipalaganap natin ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. At naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.